Medyo lumabo ang mga mata ni Daniel. Nitong mga nakaraang taon, hindi niya akalain na hahantong siya sa ganito kasama si Arya. Palagi siyang masunurin at masunurin. Kahit anong hiling niya, hinding-hindi tatanggi si Arya. Ngunit ngayon, ganap na nagbago si Arya. Iniisip kung ano ang sinabi ni Arya noong araw na iyon at ang ekspresyon na mayroon siya nang umalis siya, nakaramdam ng matinding pagkabalisa si Daniel. Kinuha niya ang susi ng coach, I will personally confirm it. Nagmaneho siya hanggang sa bahay nila Luna. Pagkatapos niyang kumatok sa pinto ay nanatili siyang nakatingin sa loob. Nasaan si Arya? Hilingin sa kanya na lumabas. Walang pakundangan na tinulak siya ni Luna palabas at isinara ang pinto. Ito ang bahay ko. Wala si Arya dito. Impossible. Matagal na siyang umalis sa apartment at hindi ipinaliwanag sa kumpanya ang kanyang bagong address. Even nakatira siya sa Morrison family o kasama mo siya. Hindi pa rin sumuko si Daniel at sumigaw sa pintuan, Arya, alam kong nandito ka. Lumabas ka, may sasabihin ako. Dapat niyang kumpirmahin na hindi alam ni Arya ang tungkol sa imbitasyon at siguraduhin din na hindi siya biglang lilitao sa red carpet night. Baliw ka ba? May karapatan si Arya sa privacy. Bukas ng gabi ay ang red carpet night. Kung hindi ka abala sa pagsama kay Caroline at pumunta sa aking bahay para gumawa ng kaguluhan, ay dedemanda kita dahil sa pang-istorbo sa mga tao. Inilagay ni Luna ang kanyang mga kamay sa kanyang bewang. Kung talagang sinabi niya ang kasalukuyang address ni Arya, malamang na matakot siya kay Daniel. Ikaw. Bumuso si Daniel, the company has always been very fair to artists. Bagamat hindi nakatanggap ng imbitasyon si Arya mula sa film festival, hindi siya bibitawan ng kumpanya. Espesyal silang nag-organisa ng fan meeting para sa kanya sa Hot Spring Hotel sa timog ng lungsod. Ito ang address. Fan meeting. Binuksan ni Luna at nakita ito. Sa sobrang galit niya ay naggangalit siya. Considerate talaga ang kumpanya. Ang oras ay eksaktong kapareho ng red carpet night. Nasabi ko na ang dapat sabihin. Bilang espesyal na katulong ni Arya, sana ay huwag mo siyang hilahin pababa. Gawin ang sinasabi ko at pakitunguhan ang lahat ng mabuti. Mabilis na umalis si Daniel pagkatapos niyang magsalita. Pakiramdam niya ay nakatira si Arya sa apartment ni Luna. Hindi man niya narinig ang sinabi nito, imposibleng hindi siya pumunta sa fan meeting. Sa ganitong paraan, tiyak na hindi siya lalabas sa red carpet night at sa susunod na award ceremony. Sinabi agad ni Luna kay Arya ang bagay na ito. Ano ang dapat nating gawin? Malinaw na papaalisin ka nila. Pupunta talaga ako. Luna, may kailangan kang gawin para sa akin. Sabihin mo sa akin. Ayon sa plano ni Daniel, walang imbitasyon si Arya at kailangang alagaan ang kanyang mga tagahanga. Maaari lamang niyang piliin na pumunta sa fan meeting sa timog ng lungsod. Sa gabi ng red carpet, i-anunsyo nila sa labas ng mundo na si Arya ay kumilos sa kanyang sarili at hindi pinansin ang imbitasyon ng film festival. Sa oras na iyon, makikita ng lahat ang kagandahan ni Caroline. Sa pag-iisip kay Caroline, si Daniel ang nagmaneho at nagdial ng kanyang numero. Hindi kita nakitang pumunta sa kumpanya. Anong pinagkakaabalahan mo? Palagi niyang nararamdaman na hindi tama ang naging reaksyon ni Caroline, lalo na nang makatanggap siya ng imbitasyon mula sa film festival. Parang hindi na siya ganoon kalapit sa kanya gaya ng dati. Nang maakit niya ito sa likod ni Arya, ilang araw na itong tumatakbo sa opisina nito. Pero ngayon, medyo hindi ako komportable kaya umuwi na ako. Sinadya niyang umubo ng 2 beses at hininaan ang boses. Daniel, kailan ka babalik para samahan ako? Dapat magpahinga ka pa kung masama ang pakiramdam mo. Kailangan ko pang pumunta sa kumpanya. Bukas ng gabi ay ang red carpet night. May mga bagay pa na dapat ihanda. Pinigil ni Daniel ang mga iniisip sa kanyang puso. Ngayon ang kritikal na panahon ng pag-unlad ng karera ni Caroline. Bukod dito, buntis siya. Ang ligaw niyang pag-iisip. CJ, hihintayin kita sa bahay. Malumanay na sagot ni Caroline at ibinaba ang telepono. Saktong pagbaba niya ng telepono, hinila siya sa braso ng kung sino. Ito ay Assistant Director Quentin. Patuloy niyang hinimas-himas si Caroline at ipinagmamalaki ang kanyang baba.
Hindi ko ini-expect na ang galing mo sa pag-arte ay katamtaman, pero ang galing mo sa panlilin lang. Naniwala din ang tangang iyon. Awkward na umiti si Caroline at itinulak ang kamay niya. Wala akong choice. Hindi mo pa ako tinulungan na makuha ang Yes Brokerage Agency contract. Artista pa rin ako ng Brilliant Entertainment. Siyempre, hindi ako makakalaban sa kanya. Huwag kang mag-alala. Basta't mabusog mo ako ng maayos, ang araw bago ang award ceremony ay ang araw na pumirma ka sa kontrata sa gig. Habang nagsasalita siya, itinapon niya ang sarili kay Caroline na may kasamang ngiti. Nahulog ang dalawa sa likod ng kama. Walang anumang kawalang kasiyahan ang mukha ni Caroline, tanging kasakiman at pagnanasa. Hanggat kaya niyang manalo, magagawa niya ang anumang gusto niya. Makalipas ang 2 oras, pinaalis niya si Quentin at agad na dinyal ang numero ng kanyang assistant. Tulungan akong makipag-ugnayan sa isang ligtas na ospital. Pagkatapos ng seremonya ng parangal, pupunta ako para sa operasyon at aalisin ang bata. Kailangan gawin ito ni Caroline para matiyak ang kanyang kinabukasan. Pagkatapos niyang manalo ng Movie Queen Award, magiging artista siya ng That was the best time for her to shake off Daniel. Talagang papaalisin mo ang bata. Caroline, sigurado ka bang pinag-isipan mo ito? Kung alam ni Direk Daniel, hindi na intindihan ng assistant ang ginagawa ni Caroline. Marahil ay masyadong kaakit-akit sa kanya ang katanyagan at kayamanan kaya nabulag siya. Ayon sa kanyang kasalukuyang posisyon, ang pagkuha ng movie queen at ang pagsilang sa anak ni Daniel ay isang maliwanag na landas, ngunit kailangan niyang pumili ng isang mapanganib na shortcut. Gawin mo ang sinasabi ko. Hindi makapaghintay si Caroline na makitang nabigo si Arya. Paano kung kinuha niya si Daniel kay Arya? Isa lamang siyang chess piece sa kanyang paraan sa tagumpay. Nga pala, may biyahe ba si Arya bukas ng gabi? Nagpatuloy siya sa pagtatanong. Si Direk Parker ay nag-ayos ng fan meeting para sa kanya. Hindi siya makakadalo sa red carpet night dahil ang hotel ay nasa timog ng lungsod. Nagtanong na ang katulong kung nasaan si Arya. Nakuha ko. Gawin mo ang iniutos ko sa iyo. Napabuntong hininga na lamang ang katulong nang marinig niyang nakadisconnect ang telepono. Hindi niya alam kung makukuha ni Caroline ang gusto niya sa huli. Kung tutuusin, kung malantad ang bagay na iyon, hindi siya pababayaan ni Daniel. Sa kabilang banda, inayos ni Arya na maglabas si Luna ng notice sa fans group na nagsasabing malaking sorpresa ang ibibigay ni Arya sa lahat kapag nagkita ang mga fans. Sa oras na ito, tanging ang mga organizer at ilang tao lamang ang nakakaalam na si Arya ay imbitado ng film festival. Hindi alam ng fans na isa siya sa mga bisitang inimbitahan sa award ceremony. Kinaumagahan, pumunta sina Arya at Luna sa kumpanya para tingnan ang mga damit. Kung tutuusin, nag-ayos si Daniel ng fan meeting para sa kanya. Kailangan pa niyang mag-show. Pagpasok pa lang nila sa kumpanya, nakita nila ang 4 na batang babae na nakamaskara. Bagamat hindi nakikita ang kanilang mga mukha, nagbigay sila ng napakaganda at masiglang pakiramdam. Sinundan nila ang veteranong manager ng kumpanya na si Liam. Para bang ito ang unang beses na dumating sila sa kumpanya. Mukha silang kinakabahan, ngunit lahat sila ay may isang bagay na pareho na sila ay mukhang katulad ni Arya. Hinubad ni Arya ang kanyang sunglasses at huminto sa paglalakad. Lumapit si Luna, Liam, bago lang sila, di ba? Isang grupo ng mga artista. Pinunasan ni Liam ang kanyang mga kamay at hindi naglakas loob na suwayin ang utos ni Daniel. Nautal na lang siya, and newbies. Pagkatapos nilang maglakad, nagpalitan ng tingin sina Luna at Arya. Mukhang gustong maghanap ni Daniel ng taong sasamantalahin ang reputasyon mo. Dumura si Luna. Hindi bihira para sa mga tao na kumilos tulad nila sa industriya. Kaya lang hindi niya inaasahan na ganito ang mangyayari kay Arya. Malamig ang mga mata ni Arya. Nakatingin lang siya sa isa sa mga babae. 18 taong gulang pa lamang siya, ngunit puno ng pagnanasa ang kanyang mga mata. Ang ganitong uri ng tao ay ganap na mawawala sa kanyang sarili sa entertainment circle. Lalo na yung mga sinanay ni na Daniel at Davina. Hanapin natin si Daniel pag alis nila. Nagdesisyon si Arya at mahinahong naglakad patungo sa lounge. Ngunit hindi niya inaasahan na inilipat na ni Davina ang lounge na walang laman. Nang makitang pumasok si Arya sa pinto, pareho siyang nagulat at walang magawa,
bakit ka pumunta sa kumpanya ngayon? Gusto pa kitang bigyan ng sorpresa. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at hinayaan ang mga manggagawa na magpatuloy. Nang makitang isa-isa ang mga ginagawa, galit na galit si Luna na gusto niyang magmadali ngunit pinigilan ni Arya. Ano ang ibig sabihin nito? Pinigilan ni Arya ang galit. Hindi pa ito ang katapusan at ayaw niyang alertuhan ang kalaban. Wala naman. Ito ay lamang na ang kumpanya ay pumirma ng isang bagong kontrata, ngunit ang mga kondisyon ay limitado. Hindi dapat ikaw lang ang makakagamit ng ganoong kalaking lounge. Kaya, bilang isang senior sa entertainment circle, dapat mong ibigay ang lounge sa iba. Kung gayon, paano ang lounge ni Arya? Tanong ni Luna. Matagalan niyang ayaw kay Davina. Doon. Tinuro ni Davina ang maliit na lounge sa tapat niya. Pagkatapos, buong pagmamalaki niyang nauntog sa balikat ni Arya at naglakad palabas na naka-high heels. Sobra siya. Napakalaki ng kumpanya. Paanong hindi man lang siya nakahanap ng lounge? Sinadya niya. Lumabas si Arya at pinigilan si Davina na hindi nakapasok sa elevator. Teka, may itatanong pa ako sa'yo. Ano? Ibinaling ni Davina ang kanyang ulo na may paghamak sa kanyang mga mata. Sa kanyang mga mata, tuluyan ng nabigo si Arya. Pagkatapos ng seremonya ng parangal na ito, dapat niyang kilalanin ang katotohanan na hindi siya nakabalik. Sa oras na iyon, ito ay isang piraso ng cake upang sipain Arya out sa kumpanya. Paano kung si Arya ay may ganoong kagandahan at talento, hanggat gusto niya, dudurugin niya si Arya sa ilalim ng kanyang mga paa? Gusto kong sagutin mo ako ng malinaw. Si Caroline lang ba ang inimbitahan ng Ginge Movie Festival? Napatitig si Arya sa mukha ni Davina. Puno ng panlalamig at panunuya ang mga mata niya. Bahagyang kumunot ang noo ni Davina, siyempre siya lang. Napaatras siya ng kalahating hakbang at tiningnan ang ekspresyon ni Arya. Ano yun? Sino pa sa tingin mo ang pwedeng pumunta sa Ginge Movie Festival sa kumpanya namin? Ikaw. Mangarap ka. Inimbitahan lang ng mga organizer si Caroline na dumalo sa movie festival. Higit pa rito, malaki ang posibilidad na manalo siya ng Best Female Lead Award. Ikaw naman, nakatadhana kang hindi dumalo sa event na ito. Lumabas si Daniel ng elevator at tumabi kay Davina. Pagtingin sa mukha ng magkapatid, naramdaman ni Arya na sobrang nakakatawa ito. Umaasa siya na mapanatili nila ang ekspresyong ito. Pagkatapos ay batiin ko siya ng maaga. Ayaw ituloy ni Arya. Sapat na ang narinig niya sa mga kasinungalingan at mukha ng mga taong ito at sapat na ang nakita niya. Arya, nabalitaan ko na may ahente na tumulong sa iyo na pag-usapan ang tungkol sa kontrata para sa dokumentaryo na iyon. Sino ang nakita mong ahente mo? Hindi na hinintay ni Daniel na lumakad ng 2 hakbang pasulong at pigilan siya. Alam mo ang rules ng kumpanya. Kung pinirmahan mo ang kontrata sa ibang ahensya ng brokerage, sa loob ng panahon ng kontrata, ito ay katumbas ng pagsira sa kontrata ng unilaterally. Ang halaga ng paglabag sa kontrata ay kasing taas ng 10 milyon. Hindi ko sinira ang kontrata. Tinanggal ni Arya ang kamay ni Daniel at lumayo sa kanya, napakataas ng work efficiency ni Luna. Kaya niyang pangalagaan ang gawain ng mga espesyal na katulong at tagapamahala sa parehong oras, hindi ba? Sa puso niya, alam niya na ang kontrata ay kredito ni Allen. Siya ang asawa niya. Ginamit niya ang pangalan ng manager niya para pag-usapan ang kontrata at hindi nilabag ang rules ng Brilliant Entertainment. Nabalitaan ko na hinanap ka ulit ng mga tagakbi. Nakipagkasundo ka ba sa kanila? Tinitigan ni Daniel ang mukha ni Arya, ngunit ang kawalang interes at pag-iisa lamang ang nakikita sa mukha nito. Hindi naman ganito si Arya noon. Arya, naging sobrang nakakatakot ka. Ganun ba? Saka baka hindi mo talaga ako naintindihan, Daniel. Ang bawat salitang binibitawan niya ay kasing lamig ng isang estranghero. Ang pagsisiyasat ni Daniel ay naging malinaw kay Arya na nagsimula na ang digmaan sa pagitan nila. Nang makita ang likod ni Arya sa abot ng mata, kumunot ang noo ni Daniel. Pakiramdam niya ay may hindi tama. Ate, bakit ngayon lang nagtanong si Arya tungkol sa imbitasyon? May alam kaya siya? Tumango si Davina bilang pagsang-ayon. Daniel, magpadala ka ng magbabantay sa kanya. Siguraduhin pupunta siya sa fan meeting.
Kahit anong presyo ang kailangan niyang bayaran, hindi siya papayagang lumabas sa red carpet night. Naiintindihan ko. Simula ngayon, wala na akong pakialam sa mga lumang panahon. Naikuyom ni Daniel ang kanyang mga kamao. Duguan ang mga mata niya. Hindi niya ba naiintindihan si Arya? Sabay na pumasok si Arya at Luna sa sasakyan. Luna, may nahanap ka na ba? Handa na ang lahat. Nakahanda na rin ang kanyang mga damit. Makatitiyak ka na walang nakakaalam nito sa kumpanya. Napag-usapan ni na Arya at Luna ang mga detalye ng plano at bumalik sa villa. Sa entrance, nakita niya ang sasakyan ni Allen. Bumalik ka na? Nang makita niya si Arya ay agad na sumilay ang isang nakakalokong ngiti sa kanyang malaiseberg na mukha. Hinihintay mo ba ako? Nakita ni Arya na nagpalit na siya ng kasuotan ng mag-asawa. Paumanhin, nadelay ako ng ilang sandali sa kumpanya. Silly, kaya kong maghintay hanggat gusto mo. Marahan niyang niyakap ang balikat ni Arya at hinalikan ito sa noo. I will meet with the organizers in advance. May mga bagay na dapat pag-usapan. Lalabas ako bilang isang espesyal na panauhin ngayong gabi. Naayos ko na ang lahat sa tabi mo. Maaari kang lumabas at sumikat hanggat gusto mo. Wala kang magiging problema. Naghintay siya lalo na hanggang ngayon para kausapin siya tungkol sa mga bagay na ito. Salamat, hubby. Medyo kinabahan si Arya noong una pero dahil sa pag-aaliw ni Allen ay agad siyang kumalma. Mauna na ako. See you tonight. Walang gana niyang binitawan ang kamay ni Arya. Kung maaari, talagang gusto niyang manatili sa bahay si Arya sa natitirang bahagi ng kanyang buhay at hayaan lamang siyang humanga sa kagandahan nito. Ngunit alam niyang higit kanino man na ang kagandahan ni Arya ay mas nakakasilaw pa kaysa sa mga bituin sa langit. Karapat-dapat siyang tumayo sa mas malaki at mas malawak na entablado. Noong gabing iyon, nakapila sa entrance ng venue ang napakalaking fleet ng mga sasakyan. Ang mga maliliwanag na ilaw at eleganteng musika ang nagpatinging lalong ingrande sa red carpet night. Ang mahabang pulang karpet ay binubura ng gintong kapangyarihan na umaabot mula sa convoy hanggang sa signature wall sa pasukan ng venue. Ang host ay hawak ang mikropono sa mataas na espiritu. Daan-daang mga reporter at cameramen mula sa kalsada, naghihintay para salubungin ang mga bituin na naroroon. Habang lumilipas ang oras, dahan-dahang bumaba ng sasakyan ang mga bituin at ang kanilang mga kasama at pumasok sa venue. Patuloy na sinisigaw ng mga fans na naroroon ang mga pangalan ng kanilang mga idolo. Next, imbitahan natin si Miss Caroline at ang boyfriend niya ngayong gabi, na fans din niya, ang president ng Brilliant Entertainment na si Daniel. Kasunod ng mainit na palakpakan, hinila ni Caroline ang kanyang puting damit at lumabas ng sasakyan na nakangiti. Si Daniel ay nakasuot ng kulay abong suit at tumabi sa kanya na parang isang maginoo. Silang dalawa ay parang isang pares na gawa ng langit na umaakit sa atensyon ng lahat. Tumingin ang host sa likod nila at hindi nabawasan ang ngiti sa kanyang mukha. Parang magkasintahan talaga kayong dalawa. Pati ang itsura mo ay napakaromantiko. Una, binabati kita kay Miss Caroline sa pagkapanalo niya ng Best Female Lead Award. Salamat! Malaki rin ang pasasalamat ko sa mga organizer na sumang-ayon sa akin. Hangad ko rin na maging ganap na tagumpay ang film festival. Nakangiting sagot ni Caroline. Ang mga salitang ito ay inihanda niya ng maaga at hindi sila maaaring magkamali. Inimbitahan sila ng host na pumirma sa dingding para kumuha ng litrato at magpa-autograph. Kasunod ng pamamaraan, ang susunod na taong lalabas ay. Susunod, imbitahan natin ang direktor ng Brilliant Entertainment Company, si Miss Davina. Nagtataka ang host na tumingin sa card na ibinigay sa kanya ng manggagawa. Pinatay niya ang mikropono at mahinang nagtanong, wala ba si Arya? Umiling ang staff. Ipinahiwatig niya na hindi niya alam ang tungkol sa bagay na ito. Binuksan muli ng host ang mikropono. Sa pagkakataong ito, mayabang ding naglakad si Davina papunta sa kamera. Kinaway niya ang kanyang kamay sa lahat. Nakakasilaw ang diamond accessory sa kamay niya. Miss Davina, welcome. Salamat. Kakaban lang ni Davina ng Overseas Entertainment Company. Hindi nagtagal, ibinunyag ng Brilliant Entertainment na si Caroline ang pangatlong tao na kumuha ng posisyon.
Bilang karagdagan sa relasyon nila ni Arya sa love triangle, ang kanilang hitsura ay nakakuha ng maraming atensyon. Ngunit ang kakaiba ay hindi nakita ng lahat si Arya. Malinaw na inimbitahan ng mga organizer ang dating Grand Slam movie queen na iyon at naging isa sa mga guest ng award ceremony. Hindi siya nagpakita kasama sina Caroline at Davina. Ano nga ba ang nangyari? Miss Davina, bakit hindi natin nakitang sumulpot si Arya? Naghahanda ka bang bigyan kami ng sorpresa? Davina deliberately revealed an apologetic expression. Actually, sinabi na ng kumpanya kay Arya ang tungkol sa imbitasyon, pero hindi niya tinatanggap ang manager na inayos ng kumpanya. Maraming trabaho ang nagkaproblema sa proseso ng handover, pero sa kasamaang palad, siya na mismo ang nilinaw na hindi siya dadalo sa film festival sa pagkakataong ito. Ngayon ang lahat ng mga kamera ay nagbo-broadcast ng live sa telebisyon. Ang mga salita ni Davina ay naipadala na sa mikroponong may mikropono nang walang nawawalang kahit isang salita. Labis na napahiya ang host sa mga salitang ito. Parang naging kasing init ng tubig ang relasyon ni Arya sa Brilliant Entertainment. Magpalabas man si Arya ng isang malaking palabas, hindi inilalagay ang mga organizer sa kanyang mga mata, o ang self-directed acting ng Brilliant Entertainment Company, hindi kasama ang mga artista sa ilalim ng banner na iyon. Lahat ito ay magiging magandang balitang material para sa entertainment bukas. Then Miss Davina, please take a seat first. Mamaya na tayo mag-usap. Awkward na ngumiti ang host habang sinusubukang ayusin ang mga bagay-bagay. Binuhat ni Davina ang palda niya at pumunta sa gilid ni Daniel. Tinanong niya sa mahinang boses, pumunta ba si Arya sa fan meeting? Nagpadala ako ng mga tao para sundan siya at si Luna. Ito ang picture nila na pupunta sa fan meeting. Kinuha ni Daniel ang phone niya. May malinaw na larawan ng mukha ni Luna. Ang isa naman ay nakasuot ng asul na damit na inihanda ng master ng damit ng kumpanya. Dapat si Arya iyon. Isang masasamang ngiti ang ipinakita ni Davina, napakaganda. Naglalaro ng malaki at minamaliit ang iba. Tapos na si Arya sa pagkakataong ito. Nagpalitan ng tingin ang mga reporter. Mukhang nasaktan talaga ni Arya ang Brilliant Entertainment sa pagkakataong ito. Kung mapapatunayan ang pagmamaliit niya sa iba, walang direktor o producer na gagamit sa kanya. Habang naglalakad ang mga celebrity sa red carpet, ang malaking projection screen ng Southern Hot Spring Hotel ay nagbo-broadcast ng sitwasyon sa red carpet night. Ang mga tagahanga ni Arya ay nakaupo sa bukas. Nang marinig nila ang mga salita ni Davina, lahat sila ay labis na nagalit. Malinaw na ang kumpanya ang nag-ayos ng fan meeting na ito para kay Arya. Hindi nila pinayagan si Arya na dumalo sa red carpet night. Talagang sinisiraan niya si Arya ng ganito. Sobra na ito. Anong kumpanya ng basura? Lumabas si Luna, dala ang mikropono at sinabing, pakitahimik ang lahat. Makinig ka sa akin. Ngayong gabi ay ang red carpet night ng Ginge Movie Festival. Actually pumunta din si Arya sa eksena. Siya ay labis na ikinalulungkot na hindi niya nakilala ang lahat dito, ngunit siya ay lubos na nagpapasalamat sa suporta ng lahat. Umaasa siya na ang lahat ay hindi makinig sa chismis sa internet. Dapat kang maniwala na si Arya ay isang mahusay na aktor na talagang mahilig sa pag-arte at nagmamalasakit sa mga tagahanga. Sa tabi niya ay may mahabang buhok na dilag na halos kapareho ng tangkad at figura ni Arya. Nakasuot siya ng asul na damit. Nanguna siya sa palakpakan at sumigaw, sana makalakad si Arya sa red carpet. Sinusuportahan namin si Arya. Siya ay random na inayos ng brokerage agency at inakusahan ng pagiging isang malaking shot. Ito ay hindi patas sa kanya. Tumayo si Luna sa stage at in the behalf of Arya, she sincerely bowed to her fans. Thank you everyone. Mangyaring maghintay at tingnan. Lalabas na si Arya. Makalipas ang ilang minuto. Nang makita ng host ang card na ibinigay sa kanya ng assistant, nagulat siya. Lahat, mangyaring salubungin ang ama ng dokumentaryo, si Director Jacob Sound, at ang kanyang babaeng kasamang si Miss Arya ngayong gabi nang may mainit na palakpakan. Sa isang iglap, lahat ng kamera ay nakatutok sa Rolls-Royce sa dulo ng red carpet. Sa ilalim ng tingin ng lahat, dahan-dahang bumaba ng sasakyan si Arya sa kanyang high-end na custom-made na damit. Ang kanyang matangkad na figura at matikas na ugali ay walang alinlangan na nahayag.
Sa isang banayad na ngiti, hinawakan niya ang braso ni Jacob at kumaway at mumiti sa mga kamera sa kaliwat kanan. Maraming tao sa eksena ng mga tagahanga ni Arya. Nang makita nilang pumasok siya sa venue sa ganoong kataas-taasang paraan, lahat sila ay pinagpag ang kanilang mga lightstick at sinigaw ang kanyang pangalan ng malakas. Arya! Arya, mahal ka namin! Matagal nang hindi nakadalo si Arya sa naturang event pero hindi siya natatakot sa venue. Ang bawat galaw niya ay gumagalaw at nakakapansin. Nang marinig ang mga hiyawan mula sa gilid, si Caroline at ang iba pang papasok ay tumingin sa direksyon ng red carpet. With this glance, natigilan silang tatlo. Bakit Arya? Impossible. Hindi ba siya pumunta sa fan meeting? Galit na galit si Caroline at nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Daniel, anong nangyayari? Nabigla si Daniel sa kagandahan ni Arya at hindi niya narinig ang sinabi ni Caroline. Daniel, huwag kang tumingin. Galit na tinulak ni Caroline si Daniel at pumasok sa venue. Kumunot ang noo ni Daniel. Hindi pa siya nakakita ng ganito kagandang Arya. Ang kanyang makeup at damit ay hindi nagkakamali. Ang ngiti niya sa harap ng kamera ay hindi maalis ang tingin sa kanya ng mga tao. Paano ito, Shadi? Daniel, wala kayong kinalaman sa isa't isa. Mabilis na pumunta at aliwin si Caroline. Ako na ang bahala dito. Agad namang kumalma si Davina sa gulat at hinimok si Daniel. Napatingin si Arya sa direksyon nila kung saan sila nakatayo mula sa malayo. Napakalamig ng titig niya na para bang inaasahan na niya ang lahat. Ang kanyang kagandahan ay nabigla sa lahat. Ngunit sa pagkakataong ito ang kanyang hitsura. Ito ay isang simula pa lamang. Malugod silang tinanggap ng host at hindi napigilan ang kanyang papuri kay Arya. Akala ko hindi makakadalo si Miss Arya sa red carpet night mamayang gabi, pero hindi ko inaasahan na lalabas siya kasama si Derek Jacob. Sa pagkakaalam ko, parang hindi kayo nag-collaborate dati sa Future Body. Napangiti si Arya at tumingin kay Director Jacob sa tabi niya. Also hope to have such an honor. Si Derek Jacob ay palaging aking iginagalang na guro. Ang kanyang tono ay banayad na parang hangin, walang pakialam at taos puso. Agad ding tumugon ang direktor na si Jacob, naniniwala ako na darating ang araw na iyon. Nakita ng host na hindi pa pumapasok si Davina sa venue, pero ang pangit na ng ekspresyon niya. Maaaring makita ng sinumang may matalinong mga mata kung ano ang nangyayari. Ang Brilliant Entertainment ay umasa sa kanilang kapangyarihan na itulak si Arya sa isang tabi sa harap ng kamera. Sinong mag-aakalang sasampalin sila sa mukha on the spot? Nakita rin ng mga mamamahayag ang ilang pahiwatig at lihim na napag-usapan. Hindi lang outstanding ang itsura ni Arya, napakataas din ng ink niya. Kumpara kay Caroline na nominado, langit at lupa ang pinagkaiba nila. Walang paghahambing sa lahat. Hindi nila alam kung ano ang iniisip ng mga taga-Brilliant Entertainment. Pagkatapos ng ilang simpleng panayam, naglakad sina Arya at Jacob patungo sa main entrance ng venue. Nakita ni Davina na walang mga reporter ang nakapansin sa kanya at pumunta siya sa harap para harangan ang daan ni Arya. Sa sandaling ibuka niya ang kanyang bibig, hindi niya maiwasang magtanong, kailangan mong maging responsable sa iyong mga aksyon ngayon. Nag-ayos ang kumpanya ng fan meeting para sa iyo. Bakit hindi ka pumunta? Alam mo ba kung gaano kalala ang magiging epekto ng iyong mga aksyon? Hindi direktang nakipagtalo sa kanya si Arya. Sa halip, magalang siyang umiti kay Direk Jacob. Mayroon akong ilang mga pribadong bagay na dapat asikasuhin. Mangyaring ituloy. Hindi siya kasing utak ni Davina at ayaw niyang maapektuhan ang muod ng iba dahil sa sarili niyang mga bagay. Okay. Kung kailangan mo ng anumang tulong, makipag-ugnayan sa akin anumang oras. Makahulugang sabi ni Jacob. Siya ay isang Arya's side. Kung ginamit ni Davina ang kanyang pagkakakilanlan bilang direktor ng Brilliant Entertainment para ibuli si Arya ngayong gabi, hindi niya ito hahayaan ng madali. Salamat ting umiti si Arya at tumango. On the way here, she had chat with Director Jacob and their views on many things coincided. Nag-ayos si Allen ng napakagandang schedule para sa kanya. Nang makaalis si Jacob ay agad na naging mayabang ang kayabangan ni Davina. Wala akong pakialam kung anong paraan ang ginamit mo para mapanalo si Jacob. Kailangan mong kilalanin ang iyong pagkakakilanlan.
Ikaw ang artista ng aming kumpanya at dapat sumunod sa mga kaayusan ng kumpanya. Unang-una, noong nasa ibang bansa kami, nagkasundo na kami. May karapatan akong tanggihan ang schedule na ayaw kong kunin. Pangalawa, kung hindi ako dumating ngayong gabi, ano ang gagawin mo sa akin? Ito ba ang tamang saloobin ng brokerage agency sa mga artista? Kung ganoon nga, sa tingin ko, dito na magtatapos ang kapalaran ko sa Brilliant Entertainment. Hindi sigaw ni Daniel sa tamang oras. Hindi siya nakalayo ngayon lang. Napaisip siya at nagpa siyang bumalik para tingnan ang sitwasyon. Nang marinig niyang binanggit ni Arya ang pagtatapos ng kontrata ay agad itong nag-walk out. Kailangan niyang aminin na nang makita niya ang kagandahan ni Arya ngayong gabi, nag-alinlangan siya. Kahit na hindi na niya ito babae, kailangan niyang magpatuloy sa pananatili sa kumpanya nito at kumita ng pera para sa kanya. Daniel, pumasok ka dali. Masama kung mahuli ka ng mga reporter. Mariin siyang sinaway ni Davina. Ang perpektong plano ngayong gabi ay sinira ni Arya. Nang marinig ang boses ni Daniel, kalmado pa rin si Arya. Walang pakialam niyang itinaas ang sulok ng kanyang mga labi at tinitigan ang kanilang mga mukha nang may mapanuksong tingin. Mas alam niyo ang mga nangyayari kaysa sa akin. Ginawa lang niya ang dapat niyang gawin. Sila ang unang nagsimula ng digmaan. Gustong-gusto niyang makita kung hanggang saan siya maaabot ng kasakiman ni Davina. Ang Brilliant Entertainment ay sisirain nila sa madaling panahon. Mabangis na sinimula ni Davina ang likod ni Arya. Daniel, sinabi mo ba sa kanya ang tungkol sa imbitasyon? Hindi ko ginawa. Dahil sa ugali ni Arya, nabalisa ang puso ni Daniel. Ate, tama siya. Kami ang unang ni. Tumahimik ka. Galit na tinitigan siya ni Davina. Kung pinaghirapan mo, hindi sana siya nagpakita rito. Hindi mo ba nakita ang reaksyon ng mga reporter at fans? Nahuli silang lahat ni Arya. Tinanong ni Davina sa sarili na pamilyar siya sa mga panuntunan ng laro sa bilog na ito, ngunit muli siyang natalo ni Arya. Sa ligtas na daanan sa timog kanlurang sulok ng venue, may dalawang tunog ng paghinga. Bilisan mo, may darating. Tinulak ni Caroline palayo ang lalaking nasa harapan niya. Magsisimula na. Pupunta tayo sa hotel mamaya. Hinawakan muli ni Quentin ang kanyang mga binti bago siya tumalikod at bumalik sa venue. Inayos ni Caroline ang kanyang damit at tumingin sa paligid. Bumalik na siya sa kanyang marangal na anyo. Kahit nagalit din siya sa biglang pagsulpot ni Arya, alam niyang kahit gaano pa kahusay si Arya ay hindi niya ito matatalo. Hanggat natapos ang seremonya ng paggawad ng film festival, siya ang magiging bagong movie queen. Siya ay isang pag-iral na hindi maabot ni Arya. Kinuha na niya si Quentin, nakatumbas ng pagkuha ng trump card. Hindi niya napagtanto kung gaano kadelikado ang kalaliman ng kasakiman na ito. Bagamat maliit na interlude lang ang nangyari, unti-unti itong kumalat sa venue. Kitang-kita ni Daniel ang hindi magiliw na tingin ng mga tao sa paligid niya. Buti na lang at nasa likod ang upuan nila. Nang makaupo na sila, nakahinga sila ng maluwag. Nahuli ng 10 minuto si Caroline bago siya umupo. Kumunot ang noo ni Daniel at sinabing, saan ka nagpunta? Medyo naiinis ako. Pumunta ako sa washroom. Bulong ni Caroline. Sa isang bata bilang isang kalasag, ano man ang kanyang gawin, si Daniel ay walang magawa sa kanya. Okay ka lang ba? Nga naman, nang banggitin ang bata, kailangang lunukin ni Daniel ang kanyang galit kahit gaano pa siya kagalit. Ayos lang ako. Kaya kong kumapit. Ngumiti si Caroline at hinawakan ang kamay ni Daniel. Lumingalinga siya sa venue at nakita niya si Quentin na nakaupo sa 3 row sa harap nila. Napakapit siya kay Caroline kaya medyo kinabahan ito. Natatakot siya na baka may makita si Daniel. Gayunpaman, bigla niyang napagtanto na si Quentin ay tumitingin sa isang lugar. Tumingin siya at nanlaki ang mata. Wala na siyang pakialam at hinila ang kamay ni Daniel. Ang kanyang ekspresyon ay mas pangit kaysa sa pag-iyak. Daniel, bakit pwede umupo si Arya sa espesyal na upuan? Mayroon lamang 12 espesyal na upuan. Sila ang pinakamagandang upuan sa venue. Ang mga pwedeng umupo doon ay puro big shot sa entertainment circle. Si Arya ay kasalukuyang nakaupo sa ikalawang hanay ng mga espesyal na upuan. Ang katotohanan ay parang isang sampal sa mukha ni Daniel. Hindi ko rin alam. Baka may bakanting upuan.
Magagamit lamang ni Daniel ang dahilan na ito para aliwin ang kanyang pagpapahalaga sa sarili. Alam din niya kung gaano kahina ang dahilan nito. Si Arya ay naging isang pag-iral na hindi niya maabutan. Galit na galit si Caroline na naggangalit ang kanyang mga ngipin. Naramdaman din niya na nagustuhan ni Quentin si Arya. Kung may kinalaman din si Arya sa kanya, sinayang niya ang oras niya. Bakit gustong agawin ni Arya ang lahat sa kanya? Muling nagliwanag ang mga ilaw sa stage. Nang matapos ng host ang kanyang opening speech, nagpalakpakan ang mga manonood. Ngumiti ang host at itinaas ang mikropono. Susunod, ang espesyal na paghahanap para sa gabi ng Red Carpet Night ay ang presidente ng Dahua Entertainment, si Alan Jones. Dumating talaga si Alan Jones. Diyos ko! Patok na patok bigla ang eksena. Kung titingnan ang reaksyon ng karamihan, ang kasikatan ni Allen ay hindi bababa sa anumang sikat na superstar. Lumabas ng stage si Allen na nakasuot ng custom-made suit pagkatapos ng madamdaming pagpapakilala ng host. Ang kanyang malalim na malamig na mga mata ay lalo nakaakit-akit sa ilalim ng spotlight. Ang kanyang buong katawan ay naglabas ng mataas at malamig na ugali na kakaiba sa iba. Nanlamig ang kanyang tingin sa mukha ni Arya. Ilang segundo pa ay iniwas niya ang tingin. Director Jones, mangyaring magsabi ng ilang salita. Inabot ng host ang mikropono. Huminto si Allen ng ilang segundo at sinabing, sana mas maganda ang performance ng mga artista ni Dahua sa hinaharap. Nais kong maging matagumpay ang film festival sa pagkakataong ito. Ang Dahua na ang pinakamataas na antas ng brokerage agency sa industriya, ngunit higit pa doon ang ambisyon ni Allen. Nais niyang pangunahan ang mga artista sa ilalim ng Dahua upang makamit ang higit na tagumpay. Tulad ng isang agila, nais niyang lumipad ng mas mataas at mas mataas. Napatingin si Arya sa lalaking nakatayo sa entablado, nakasisilaw na parang bituin. Seryosong ipinangako niya sa kanyang puso na tatabi siya sa kanya sa pinakamabilis na posibleng bilis. Si Director Jones ay maaaring nakakita ng maraming mahusay na mga gawa sa pelikula. Nais nating lahat na malaman kung anong uri ng pelikula at aktor ang maaaring maka-score ng 10 puntos sa puso ni Director Jones. Kung ang perpektong score ay 10 puntos, maaari kong bigyan ka ng isang halimbawa ng tanong na ito. Hindi naman masyadong nag-isip si Allen. Agad naman siyang sumagot. I think the movie with the perfect score should be moving. Dapat totoo ang aktor na may perfect score. Halimbawa, isang pelikulang napanood ko kanina, Winter Love. Sa tingin ko ito ay isang bihirang obra maestra sa industriya ng pelikula. Very outstanding ang bawat artista. Umiti ang host at sumang-ayon. Tumingin siya sa direksyon ni Arya at sinabing, sa pagkakaalam ko, nasa eksena rin namin ang babaeng lead ng pelikulang ito. Siya si Arya. Sa isang iglap, isang light pink na spotlight ang tumama kay Arya. Napakasilaw ng brilyante sa kanyang damit sa ilalim ng liwanag. Kalmadong tumayo si Arya at kinuha ang microphone mula sa staff. Malumanay ang boses niya. Salamat sa paninindigan ni Director Jones. Alam niyang sinadya itong binanggit ni Allen para magkaroon siya ng pagkakataong ipakita ang kanyang mukha. Gayunpaman, ang pangungusap na ito lamang ang nakakuha ng atensyon ng iba. Alam ng lahat na ang presidente ng Dahua Entertainment, si Alan Jones, ay isang alamat sa industriya. Ang pinakaayaw niya ay ang mga artistang lumapit sa kanya. Binanggit lang ni Allen ang pangalan ng pelikula at naglakas loob si Arya na kausapin siya. Malinaw na nais niyang samantalahin ang pagkakataon na bumuo ng isang relasyon sa kanya. Tingnan natin kung paano siya magpakatanga mamaya. Sa tingin mo ba ay magagawa niya ang anumang bagay dahil lang sa maganda siya? Gaano ka-interesante di? Movie queen lang hindi sikat. Maaari lamang niyang gamitin ang ganitong uri ng mababang antas na pamamaraan upang makakuha ng katanyagan. Sa stage, napatingin si Allen kay Arya. Alam niya kung ano ang iisipin ng iba, ngunit ito ang nagbigay daan kay Arya na mag-iwan ng pinakamalalim na impresyon sa kanila. Miss Arya mismo ay mas maganda. Napakasinsero ng mga sinabi ni Allen. Talagang pinuri ng presidente ng Dahua Entertainment ang isang babaeng bituin sa naturang okasyon. Baka siya. Ang kanyang maginoong titig at tono ay nagpaunawa sa lahat na talagang hinahangaan niya si Arya. Sa oras na ito, napansin ng host ang pananamit ng dalawang tao.
Kayong dalawa ay mayroon ding tacit understanding of aesthetics at mukhang magkatugma. Bakit hindi natin imbitahan si Miss Arya sa entablado? Sa pagkakakilanlan ni Allen, imposible para sa kanya na magsuot ng mababang antas ng damit. Lahat ng damit niya ay custom-made. Ang pananamit ni Arya ay aktual na tugma sa kanyang suit. Dapat may background din siya. Agad namang naging misteryoso ang imahe ni Arya sa mata ng lahat. Ibinaba ni Arya ang kanyang ulo at mumiti. Naisip niya sa sarili na dapat na siyang umuwi at makipag-usap ng maayos sa kanyang A. Jones. Sinabi niya na hindi siya makikialam sa kanyang trabaho. Gayunpaman, gumamit siya ng lahat ng uri ng mga pamamaraan upang mapataas ang kanyang reputasyon. Ang tanging taong maaaring magdulot ng ganitong kaguluhan dito ay isang asawang baliw na katulad niya. Sa imbitasyon ng host, tiniis ni Arya ang mga titig na iyon ng mga tao sa paligid niya. Naroon ang inggit, paghamak, selos. Bigla siyang nag-ipon ng lakas ng loob, itinaas ang kanyang palda, at hakbang-hakbang ang naglakad papunta sa entablado. Sa sandaling tumabi siya kay Allen, tumahimik ang buong audience. Masyado kasi silang kompatibo nung dalawa. Itinaas ng kameraman ang kanilang mga kamera at tumingin sa kanila. Bawat tingin sa kanilang mga mata ay parang isang tanawin, lalo na ang maipaliwanag na pakiramdam ng pagkakasundo nilang dalawa. Mapagbigay at maayos ang ekspresyon ni Arya. Kahit anong gawin niya, may mga taong pag-usapan. Mas mabuting tanggapin ito ng ligtas at makatabi si Allen sa ganitong paraan. Ito rin ay isang bihirang pagkakataon. Nagtanong ang host sa tamang oras, Arya, may sasabihin ka ba sa sinabi ni Director Jones kanina? Ang tanong na ito ay ganap na isang bitag. Ang sagot ni Arya ay malamang na magdulot sa kanya na masaktan ang isang heavyweight brokerage agency tulad ng Dahua. Sa ibaba ng entablado, ipinakita ni Caroline ang isang mapagmataas na ngiti. Habang mas mataas ang kanyang inakyat, mas kaawa-awa ang kanyang nahulog. Kilala si Allen bilang pinakamahirap na tao sa bundok ng yelo sa industriya. Siguradong magiging isang malaking biro si Arya na alam ng lahat sa oras na ito. Nagalit siya na gusto pa rin ang movie queen na kaibiganin ang pinakamakapangyarihang Director Jones sa entertainment industry. Itigil ang pangarap. Nang marinig ang mga salita ng host, unti-unting huminahon ang orihinal na buhay na eksena. Sa ilalim ng tingin ng lahat, kinuha ni Allen ang mikropono ni Arya. Ang tanong na ito ay magpapagulo sa isip ni Miss Arya. Ang kanyang maginoong paraan ng paggawa ng mga bagay ay masyadong nakakagulat. Siya talaga ang nagkusa para tulungan si Arya. Hindi kaya na-in-love talaga siya kay Arya? Tulad ng hula ng lahat, ipinakita ni Allen ang kanyang karaniwang malamig at mapagmataas na ekspresyon. Bakit hindi kukunan ng litrato si Miss Arya at tapusin ito? Kinuha ni Allen Jones ang inisyatiba na kumuha ng litrato. Tila ayaw ni Arya na makipag-ugnay kay Allen. Hindi niya sinasadyang tanungin ang tungkol sa kanyang mga damit at kasuotan at balak na lumikha ng isang engkwentro. The really kavay the two of them so compatible was really a beautiful accident. Kung hindi, ang marangal na presidente ng Dahua ang magkukusa na magpa-picture kasama si Arya. Ngunit sa mata ng lahat, napakaswerte ni Arya na nakapagpakuha ng litrato kasama si Allen. Nang makitang nag-freeze ang larawan, masigasig na pinalakpakan ng host ang kanyang mga kamay. Salamat sa pagdating ni Director Jones. At the same time, salamat kay Miss Arya. Maupo ka muna. Mabilis na naghiwalay ang dalawa na parang mag-asawa lang at napalingon sa kani-kanilang upuan. Parang walang nangyari ngayon lang. Walang ekspresyon sa mukha ni Arya ang hindi mapigilang pananabik. Ang kanyang kalmado ay nanalo sa kanyang maraming mapagpahalagang titig. Walang naniwala na gumamit siya ng pakulo para mapalapit kay Allen. Sa halip, naramdaman nila na ang dating Grand Slam movie queen na ito ay talagang pambihira. Marunong talaga siyang umarte. Nang makita ang kanyang performance, ngumuso si Davina at hininaan niya ang kanyang boses kay Daniel, makipag-ugnayan sa ilang pamilyar na reporter. Gusto kong pukawin ang bagay na ito. Gusto kong malaman ng lahat kung anong klaseng tao si Arya. Kakasimula pa lang ng gabi ng red carpet at may magulong alon na sa dilim. Dahil sa kaswal na pagbanggit ni Allen, naalala ng marami ang magandang figura ni Arya at ang kanyang mataas na fee. Ang movie queen na naban at nasangkot sa love triangle, minsang tinanong ng publiko, step by step sa red carpet ngayon.
Maaari pa nga siyang maging isang pares ng pangulo ng Dahua na si Allen Jones. Sa hinaharap, tiyak na sisikat ang pangalan ni Arya. Ang brokerage agency na minsan ay naghagis ng isang sanggay ng oliba kay Arya, sihi ng Sonsand, Lincoln, ay bumaling sa kanyang katulong at sinabi, "Pumunta ka na at ayusin mo. Gusto ko pa ring ipaglaban ang pagkakataong mapirmahan ang pangalan ni Arya." Malalim na nakaukit sa puso ni Daniel ang pagganap ni Arya. Sa pakikinig sa mga papuri ni Arya mula sa mga taong nakapaligid sa kanya, hindi maganda ang pakiramdam ng kanyang puso. Sa nakalipas na ilang taon, hindi niya kailanman siniseryoso si Arya at maraming magagandang pagkakataon ang pinalampas ni Arya. Ngayon ay napakaganda at nakakasilaw na para bang anumang oras ay aalis na siya sa Brilliant Entertainment. Sinayang pala niya ang oras ni Arya at napapagod ang kanyang kabataan. Noong nanliligaw siya kay Caroline, wala man lang siyang nakonsensya at naisip na lang niya na hinarang ni Arya ang kanyang dinadaanan. Ngayon lang niya na-realize na masyado siyang mali. Ang eksena sa entablado, naalala ng lahat ang kagandahan ni Arya. May mga taong nakapansin din sa katalinuhan niya. May bulungan sa paligid na ikinagalit ni Davina. Lalo na nang makita niya ang inis na ekspresyon ni Daniel, ay lalo siyang nagalit. "Daniel, hindi ka na matutukso ulit kay Arya, di ba?" Hinampas siya ni Davina gamit ang siko. "No way, may Caroline na ako." Napaiwas ng tingin si Daniel kay Arya. May nagbago sa puso niya. Ang distansya sa pagitan nila ni Arya ay unti-unting lumayo. Ang sumunod na 2 oras ay isang binyag ng pagpapahirap para sa dalawang magkapatid. Habang pinag-uusapan ng lahat ang tungkol sa pelikula at pakikipag-usap sa isa't isa, sila lang ang walang pakialam. Sa kabilang banda, marami nang nakilala si Arya sa industriya ng pelikula kasama si Direk Jacob. Sa pag-uusap, hinangaan ng lahat ang ugali ni Arya at naisip na ang mga nakatataas ng Brilliant. Ang libangan ay dapat na bulag. Wala silang pakialam sa napakalakas na Jade at pinulot ang isang florera nang walang anumang kasanayan sa pag-arte. Kahit na nagkaroon ng pagkakataon si Caroline na manalo ng movie queen, sa panahong ito kung saan umaasa sa sariling lakas para mabuhay, hindi siya kasing galing ni Arya. Pinaghiwalay ng karamihan, nakita ni Arya ang pamilyar na figura. Napalingon din si Allen at ang sulok ng mga labi niya ay pumulupot sa isang banayad ng ngiti. Napunta sa iba ang coldness niya at nagdudota lang siya dito. Sa takot na may mapansin ang iba, mabilis na inikot ni Arya ang kanyang ulo at nagpatuloy sa pakikipag-usap sa mga taong nasa tabi niya. "Arya, ikaw lang ba ang dumating ngayon? Hindi ko nakita ang manager mo." May nag-aalalang sabi. "May mga bagay na maaaring hindi angkop para sa amin, ngunit ang isang makapangyarihang aktor na tulad mo ay nangangailangan ng mas mahusay na mapagkukunan." Ito ba ang Brilliant Tea? May iba pang inaayos sa trabaho ang manager ni Arya ngayon. Ibinuka ni Jacob ang kanyang bibig para tulungan si Arya na makalabas. Ang kontrata para sa dokumentaryong pelikula ay palaging nakikipag-usap si Allen sa koponan ni Jacob bilang kanyang manager. Natural na akala niya ay may manager si Arya. Alam ni Arya na wala silang anumang masamang intensyon. Ngumiti siya at sinabing, "Salamat sa pag-aalala ng lahat. Unti-unti na rin akong nabubuo ngayon." Kung alam nilang tinatalakay ng si Ese ng Dahua Entertainment ang kontrata para sa kanya, anong klaseng ekspresyon ang mayroon sila? Nakatitig si Caroline kay Arya mula sa malayo. Nang makita ang kanyang ngiti, mariin niyang ikinuyom ang kanyang mga kamao. Biglang nag-vibrate ang phone niya. Nakita niyang kausap ni Daniel si Davina. Tumingin siya sa ibaba at nakita niyang si Quentin iyon. Tapos na ang Brilliant Entertainment. 4 na salita. Ito ay tulad ng isang hudyat na pumupukaw ng isang bagyo sa puso ni Caroline. Anong ibig mong sabihin? Kung sasama ka ulit, ipapadala sa iyo ang kontrata ng Bago pa siya makareply, may nag-message na naman. Maaari mo ring piliing ibahagi ang parehong kapalaran ng iyong Prince Charming. Magkita tayo bukas ng gabi. Si Caroline ay determinadong sumagot sa 4 na salitang ito at tinanggal ang mensahe. Ayaw niyang mag-aksaya ng oras sa Brilliant Entertainment. Kailangan niya ng mas maraming mapagkukunan at mas mahusay na platform. Maliwanag, hindi siya masiyahan ni Daniel. Kung tungkol sa bata sa kanyang sinapupunan, ito ay magiging katitisuran lamang para sa kanya.
Kinailangan niyang alisin ito. Kung titignan ang uso ngayong gabi, kahit hindi nanalo ng award si Arya, sisikat pa rin siya. Hindi na siya nakapag-alinlangan pa. Hindi sinasadyang sumulyap si Davina kay Caroline at nalaman niyang hindi siya tama ngayon. Kadalasan sa ganitong uri ng okasyon, maraming gustong sabihin si Caroline, ngunit sa pagkakataong ito. Hindi comfortable si Caroline. Hindi, baka pagod ako. Napaka-awkward ng ngiti ni Caroline, natatakot na baka makita ito ng iba. Alam ko ang iniisip mo. Huwag kang mag-alala. Hindi magtatagal si Arya na mayabang. Ngayong gabi, tinalikuran niya ang fan meeting na inayos ng kumpanya at sinadya pa niyang makipagkaibigan sa presidente ng Dahua. Ako. Nakipag-ugnayan na sa mga entertainment reporter. Bukas ng umaga, siya na ang susunod na celebrity na pinagbawalan ng mga Dahua. Tiwala si Davina na pagsisisihan ni Arya ang laban sa kanya. Ganun ba? Ang galing niyan. Isang bakas ng kasamaan ang sumilay sa mga mata ni Caroline. Matupad man ang plano ni Davina, hindi magbabago ang isip niya. Ang hindi inaasahan ni Davina ay sa bilog na ito, walang nangahas na pukawin ang mga Dahua sa isang mahalagang dahilan. Ito ay dahil mabilis at tumpak ang news network ng Dahua. Pagkalipas ng 5 minuto, bumili siya ng ilang entertainment reporter at bubuhusan na sana ng maruming tubig si Arya. Kumalat na sa tenga ni Allen ang balita. Sa Essay Lounge, palamig ng palamig ang ekspresyon ni Allen. I-save ang impormasyon at mga talaan ng telepono bilang ebidensya. Maghintay lang at tingnan. Bago sila gumawa ng hakbang, magpadala ng press release at ganap na IBAN si Davina sa internet. Kailangang sabihin na kung hindi sila mag-asawa ni Arya, may 40% na posibilidad na mahulog siya sa bitag ni Davina. Nagkamali siya sa pag-iisip na nais ni Arya na magkaroon ng isang relasyon sa kanya at gamitin ang kanyang kasikatan upang lumikha ng hype. Ito ang pinakaayaw niya. Marahil ito ay talagang tulad ng plano ni Davina na ipagbawal si Arya. Bahagyang lumubog ang malalamig niyang mga mata na kulay itim na tinta. Noon, ang hindi paglalahad ng kanilang relasyon sa pag-aasawa ay kapaki-pakinabang din maaari nilang gamitin ang ganitong uri ng pamamaraan upang mahanap ang mga taong hindi kanais-nais kay Arya. Kung mayroon silang lakas ng loob na hawakan ang ideya ni Arya, kailangan nilang pasanin ang mga kahihinatnan. Nakita na naman ni Arya si Allen na bumalik sa kanyang upuan. Ilang sandali pa at napakasama ng tingin niya. Ano ang nangyari sa kumpanya? Nanghuhula siya sa puso niya, pero parang ganoon lang ang ekspresyon na ipinakita ni Allen kapag nakakaharap siya. Hindi niya maiwasang magsalubong ng kilay. Mukhang nasa limelight siya ngayong gabi. Hindi hahayaan ni Davina at ng iba pa na magpahinga ang bagay na ito. Tamang-tama, ang gabi ng red carpet ay malapit nang matapos. Sunod-sunod na umalis ang mga bituin. Matapos maghiwalay sina Arya at Director Jacob, nagkataon na nagkita sila Davina at ang dalawa pa sa parking lot. Napakaganda ng damit sa kanyang katawan kahit na anong tingnan. Baka sa mga mata ni Davina ang pangungutya at selos. Nakakatawa talaga ang pagiging kaya mo. Hindi mabuti para sa iyo na lumaban sa kumpanya. Lumingalinga si Davina sa paligid at nakangising sinabi, naniniwala ako na hindi magtatagal bago ka lumuhod at magmakaawa sa akin na iligtas ka. Ganun ba? Hindi ko alam kung gaano ka kawalang hiya. Ayaw ni Arya na mag-aksaya ng oras sa kanya. Gusto na niyang umalis. Pero hindi siya binigyan ni Davina ng pagkakataon at hinawakan ng direktor ang wrist niya. Do you think you can get involved with Allen just kivay shooting a few scenes? Panaginip lang ang umasa sa isang suite na hindi ko alam kung saan ako umupa. Hindi ko talaga akalain na magkakaroon ka ng lakas ng loob na gawin iyon. Let me remind you, for the sake of your relationship with Daniel in the past, if you want to hook up with Allen, it will depend on if you have the capital or not. Sa kanyang palagay, kahit maganda si Arya, may mga ari-arian ang Morrison family, gayunpaman, ang isang lalaking ka-level ni Allen ay tiyak na hindi ma-in-love sa kanya sa unang tingin. Dahil sa pang-iinis niya, nagbago ang ekspresyon ni Arya. Huminto siya at lumingon, hindi ka dapat maging ahente. Dapat ay scriptwriter ka. Sa ganitong paraan, mamumuhay ang lahat ayon sa iyong kagustuhan. Bibigyan kita ng huling babala. Huwag mo akong pakialaman. Kung hindi, hindi na kita pakakawalan sa susunod.
Namula ang mukha ni Davina sa galit. Pilit niyang pinipigilan ang mga salitang gusto niyang sabihin. Gusto niyang makita kung gaano ang panghihinayang at sakit na mararamdaman ni Arya kapag nakita niya ang balita bukas. Nang makita ang kanyang ekspresyon, alam na naman ni Arya kung ano ang kanyang binabalak. Ate, bawasan mo. Hindi maganda kung ikaw ay mahuhuli ng mga reporter. Lumapit si Daniel at pumagit na sa kanila. Medyo nahihirapan siyang tumingin kay Arya. Kung ayaw mong pumunta sa fan meeting, pwede mong sabihin sa akin. Bakit gumamit ng ganitong paraan? Ang iyong mga aksyon ngayon ay makakaapekto sa reputasyon ng kumpanya. Malinaw kong tinanong sa iyo kung natanggap ko ang imbitasyon. Malamig na sinulyapan ni Arya si Daniel, malamang si Caroline ang nasa isip mo. Kaya wala kang pakialam sa sinabi ko. Kung magpapatuloy ang mga bagay na ganito, may kinabukasan pa ba ang Brilliant Entertainment Company? Arya, kailangan mong mag-ingat kapag nagsasalita ka. Biglang umungol si Daniel. Nag-alab ang galit niya sa sinabi ni Arya. Ang klase ng selos na tumingin sa kanya na nakakasilaw sa entablado at ang kanyang tacit understanding kay Allen ay lumundag, hindi mo ba gustong umalis sa kumpanya ng Brilliant Entertainment at pumirma sa ibang kumpanya? Kiba o Sansan? Magkano ang binigay nila sa'yo? Sariling negosyo ko iyon. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito. Aalis ako kapag nakita ko kayong namumunga ng mapait na bunga ng inyong sariling paggawa. Pagkatapos sabihin iyon, huminto ang isang limitadong bilang ng mga navy blue na sports car sa tabi ni Arya. Hindi na siya nagdalawang isip at binuksan ang pinto para makapasok sa sasakyan. Nang makitang umalis na ang sasakyan, hindi sinabi ni Caroline kung gaano kalaki ang galit na nararamdaman niya. Kinagat niya ang kanyang labi para kontrolin ang kanyang emosyon. Boses ni Davina sa tabi ng tenga niya, kalimutan mo na, Daniel. Huwag makipagtalo sa kanya. Kung gusto niyang umalis, hayaan mo siya. Pero sa tingin ko ang mga balita bukas ay magtuturo sa kanya ng leksyon. Bukod sa kumpanya ng Brilliant Entertainment, wala na siyang ibang mapupuntahan. Biglang nakaramdam ng bahagyang pananakit si Caroline sa kanyang ibabang tiyan. Ngumiti lang siya at hinila ang kamay ni Daniel. Daniel, tama si Ate Davina. Balik na tayo. Okay. Bakit ang putla mo? Ngayon lang siya napansin ni Daniel. Wala naman. Baka hindi ako nakatulog ng maayos. Sige, bumalik ka at magpahinga ka ng mabuti. Kailangan ko pang magpakita sa award ceremony. Umisi si Davina sa kanyang puso. Gusto niyang maghintay para makita ang magandang palabas bukas. Pag-uwi ni Arya, nakita niyang tulala si Allen na nakaupo sa sofa. Para hindi matuklasan ng mga reporter ang kanilang relasyon, nagkahiwalay silang dalawa. Matapos magpalit ng maluwag na damit pambahay si Arya, naglakad dito sa likuran niya at marahang yumakap sa baywang nito. Anong mali? Mr. Jones. Ibinaba ni Allen ang ulo niya at hinawakan ang kamay niya. Dahan-dahan siyang lumingon at naaninag ng kanyang mga mata ang mga kilay ni Arya. Wala naman. Baka masyado akong nainom ng champagne. Talaga? Tumalikod si Arya at binuhusan siya ng isang tasa ng mainit na tsaa. Malumanay niyang sinabi, Allen, sana ako ang maging tiwala at pagmamalaki mo, hindi iyong maliit na babae na ang alam lang kung paano ibahagi ang kaligayahan sa iyo. Kapag siya ay pagod, maaari niyang ipahiram sa kanya ang isang balikat. Ang pag-asa at pagsuporta sa isa't isa ay ang pinakatunay na bagay para sa isang mag-asawa. Kung si Allen ang palaging nagpoprotekta sa kanya, kung gayon ang kanyang asawa ay masyadong walang kakayahan. Wala akong maitatago sa iyo. Ngumiti si Allen at ibinaba ang ulo para halikan ang buhok sa noo ni Arya. Kung gayon sasabihin mo sa akin ang dahilan? Tinamaan ni Arya ang kanyang ulo at mumiti. Ang kanyang mga mata ay puno ng kahinahunan. Sinabi sa kanya ni Allen ang plano ni Davina na suhulan ang isang reporter. Gusto rin niyang makita ang ekspresyon ni Arya kapag nalaman niya ito. Mas kalmado si Arya kaysa sa inaakala niya, hindi nakakagulat na kutyain ako ni Davina nang may ganoong pagtitiwala. Sinabi pa niya na luluhod ako at magmakaawa sa kanya. Palibhasa ay nasa industriya ng entertainment sa loob ng napakaraming taon, si Davina ay nagkaroon ng mas maruming paraan kaysa sa nakita niya. Kung wala ang iyong pahintulot, nagpadala na ako ng isang tao upang harapin ito. Pagkatapos ng lahat,
ang bagay na ito ay makakaapekto sa kumpanya ng Dahua Entertainment. Si Allen ay isang taong malinaw na nakikilala ang negosyo at personal na mga bagay. Naintindihan ni Arya ang ibig niyang sabihin. Kung hindi dahil sa kanyang kahilingan, matagal nang hindi umiral ang Brilliant Entertainment Company. CJ, dahil mayroon kang ebidensya, huwag masyadong pansinin ang bagay na ito. Naniniwala ako na sa iyong lakas, malulutas mo ang bagay na ito sa unang posibleng sandali. Ngumiti ng malumanay si Arya na para bang hindi niya siniseryoso ang bagay na ito. Ngunit para kay Allen, ibang-iba ang bagay na ito. Kung hindi siya kilala ni Arya, hindi rin siya nagpakasal sa kanya. Kung ginamit talaga siya ni Davina at saktan si Arya, hindi maiisip ang kahihinatnan nito. Ito ang dahilan kung bakit siya nagalit. Allen, masaya talaga ako ngayon. Nakita mo ba ang litrato namin? Nilabas niya ang phone niya at ipinadala ang litrato sa phone ni Allen. Lumiwanag ang screen ng phone ni Allen. Ang kanilang larawan ay itinakda bilang isang screensaver. Hinalikan niya ang pisngi nito sa gulat at hiya. Para sa kapakanan ng aking asawa, paparusahan ko siya ng maluwag. Medyo mahina ang boses ni Allen. Bumangon siya at binuhat si Arya sa kwarto. Nahulog ang tsinelas ni Arya sa carpet. Nakapulupot ang mga braso nito sa kanya. Saan ka pupunta? Gawin mo ang gusto kong gawin. Lahat ng bagay sa mundo ay hindi kasing ganda ng ngiti ni Arya. Mapoprotektahan niya ang kanyang asawa. Ang lahat ng gustong hawakan siya ay dapat na handa na dalhin ito. Halos buong gabing naghintay si Davina sa tuwa. Marami na siyang narinig tungkol kay Allen noon. Hindi siya nagpakita ng anumang awa sa babaeng artista na gustong gamitin ang kanyang katanyagan. Ang mga salita ni Allen sa bilog na ito ay maaaring magpasya sa landas ng bituin ng isang artista. Ito ay dahil sa kanyang ganap na lakas na siya ay naging isang iceberg existence. Halos walang chismis tungkol sa kanya. Ang mga walang ingat na babaeng artista at ang iba pa ay lumipat na sa ibang trabaho. Ngunit ang isang pag-iral na tulad niya ay talagang pumayag sa aksidente ng pagkakatugma ng damit ni Arya. Nagpakuha pa siya ng litrato kasama siya sa publiko. Tila may mas malalim na kahulugan dito. Hindi sa naniniwala siya na hindi siya gagamitin ni Arya para ay hype ang mga bagay-bagay, ngunit handa siyang gamitin siya. Palibhasa ay naudyukan ng lahat ng uri ng panggigipit, nag-init ang isip ni Davina. Inisip niya lang ang pag-frame kay Arya at hindi niya inisip ang intensyon ni Allen. Gayunpaman, ang bagay na ito ay naging pagkakataon din pinahintulutan nito si Allen na magkaroon ng pagkakataong kumilos at gumawa ng ilang bagay para kay Arya. Paulit-ulit na iniswipe ni Davina ang hot search list at biglang nakita ang pangalan ni Arya. Masasabik pa lang siya nang ma-realize niya na hindi talaga niya inaasahan ang titulo. Maging ang direksyon ng hangin ay tuluyan ng nagbago. Ang kumpanya na may pinakamaliit na budhi sa industriya ay nagpaplano laban sa kanilang sariling artista. Mga sumasabog na balita. Si Manager Davina ay nagpaplano ng isang iskandalo at gumagawa ng mga katotohanan. Na-scam si Arya. Ang mastermind ay ang nakatatandang kapatid na babae ng dati niyang kasintahan.